Check 1, 2, 3, check 1, 2, 3. Ay, sana hindi maingay yung fan. Okay, so trade analysis muna tayo for today or gold mapping na tinatawag. Sa daily natin, may bakat na tayo ng hot load. And then si Sago lumalapit na po mga boss. Lumalapit siya sa ating price action. So meaning, pwede kasi itong pumaibabaw somewhere here and then yung price going down. No? So yan, nakita naman natin yung ating position ngayon ng market. No? So kanina nag-open siya sa gitna, sa middle. No? Paano malaman gitna yan? Lagyan nyo lang ng box. Yan ang box sa baba at sa itaas. Huwag kayong mahiya kasi ganyan din ginagawa ng mga mentor ko before. Saan lang ko nga natutunan yan eh. Hindi natin yung pauso. No? Ayan o, kitang-kita. Malinaw pa sa sikat ng bombilya. Okay, so punta tayo agad sa 1 hour to check the Sago. Sabi ni Sago, ayan, nagkakaroon ng habol nga ng price, ano. So dito nakikita nyo, no, humabol yung price. Ito. Ayan, yung Sago. Humabol yung Sago dito. Ayan, no. Kitang-kita ko kagad. Nung humabol siya, nag-turn around sa ilalim, then possible yung price may going up naman. But kanina ako, sabi mo going down. Yun po yung bigger picture or yung possible na maging direction ni market. Pero sa malinaw naman natin nakita, as you can see, no, nasa ilalim pa rin si Sago sa daily. So, papalapit pa lang naman yung sinasabi natin, wala pa sa itaas. So, meaning, possible pa siyang magkaroon ng pump, no, ng pagtaas. Okay? Anytime, no? Kasi pumailalim pa yung Sago dito, baka iisa pa to. So, hindi natin alam kung hahabol to. Pag humabol kasi itong price dito, and then yung Sago here, possible mag-turn around dito yan and then going down. So, yun hindi natin alam kasi, no? Pero sa ngayon, sa nakikita natin, doon lang tayo magre-react kung ano yung available natin data, which is nasa ilalim si Sago. Okay, going down to 15 minutes, then place tayo ng fib. So, magic yung fibo ko, no? Napansin nyo ba yun? Hindi siya lumilitaw sa 1 hour sa daily. Disiplinado yun, eh. So, 15 minutes lang yan lilitaw kasi masyadong magulo, no? Okay, so ito, kita naman natin, placing from bottom to top. Ayan, no? Ito kagandahan sa nagpe-place ng ang fib, no? Kita nyo, huling-huli si market, Kita nyo ba? Ayan at sa yellow. Ayan, no? Huling-huli siya ngayon nauupo sa 618, no? Sa 618 nauupo si price, no? Ng price action. So possible ito mga boss, kung ako titingin nito, papalapit na kasi sa salod eh. So alam naman natin yung kapag ka nasa loob ng hot load, no? Sell on resistance, buy on support. So ganun lang naman, kung ako titingin nito, possible ayan muna ang kanyang maging activity or movement pansamantagal, no? Ayan siya sakali. Okay, yun, nilak ko lang. Ayan, and then isang pwedeng mangyari, no? Yan. And yan, okay, sinilip pa sa ating mahiwagang instrumento. Yun, so possible mag-support if mag-support to sa 618, then possible magkaroon tayo ng ganitong klaseng movement, no? Pwede rin namang straight na, no? Up, then up, parang ganyan, no? Kung talagang bullish tayo mamaya. But today is Monday, so alam naman natin pag Monday is finding direction si market, no? Obviously, nag-start nga siya sa mid ng sa gitna ng price ng hold ng end load, no, ng previous na high and low natin. So yun mga boss ang ating basa or reading or gold mapping sa araw na ito. Mamaya update tayo syempre, no. Isang posibleng gawin yan, and sabi natin possible pag nag-support sa 618 going up, and then isang possible na gawin is kapag mag-resist naman sa kanya, possible na mag-stay dito sa 786 then going up o kaya naman going down. So ganun lang naman ang direction ni market palagi, no. Going up, going down, and then third scenario is mag-conso ng pagkahaba-haba. Pero bihira mangyari kay kay Goldie, no. Always nagkakaroon siya ng play. Always binibigyan ng happiness yung mga traders, especially sa TDLC. Alright, so update tayo mamaya mga boss, and stay tuned lang or abang-abang para sa ating first signal. Happy Monday, and yun, marami pa tayong trading na gagawin sa buong week na ito.